Hindi ko sinasabing mali ito. I-group lang natin into one, ano? I-group lang natin into one, high-end na yung pananalita mo. Instead of saying, kunin ni kairimasu, you could say, kikoku suru. Hai, minasan, konnichiwa. Geraldo Sensei desu. Ja, kyou mo yoroshiku onegai shimasu. Okay guys, mabilis lang ito. Naway, bigyan nyo uli ng time para may ma-add on sa vocabulary at sentence pattern nyo. Okay, hindi ko na patatagalin. Let's start. Okay? So ito guys, madalas gamitin ito. Yung word na ito, ne? Umpisahan na natin. Kune ni kairimasu, ne? Kune ni kairimasu meaning going back to country. Tama? Uwi ka sa country mo. Furusato ni kairimasu, uwi ka, going home sa hometown mo. Tama? Kairimasu, ne? So, makikita nyo guys, lahat yan kairimasu. Otaku ni kairimasu, going back home or uwi ka sa bahay. Or, iye or uchi. Otaku is polite equivalent lang siya. So, ito guys, ay mga, I could say, mga N5 level or N4 level. Well, daily conversation, gamit na gamit naman siya. Hindi ko sinasabing mali ito. Siyempre, meron sa atin, nagtatrabaho sa ibang kaisya, yung malaking kumpanya. Minsan, siyempre, nakakasanayan pa rin natin ito. Pero, itong ibibigay ko guys, is i-level up lang natin yung approach. Hindi ito mali. Kumbaga, mas patataasin natin yung level ng Japanese nyo. Okay guys, ito ay entry level. Makikita nyo to sa entry level. By the way guys, ito yung entry book na hindi ako nagsasawang basahin, hindi ako nagsasawang aralin compared sa N2 book. Mas marami kasi kong natututunan talaga sa entry na magagamit nyo talaga. So ito guys, kung gusto nyo mag-avail na to, let me know. Again, let me know. Napaka-helpful nito. Lagi ko itong binabasa sa totoo lang. Itong books na to. Okay, let's start guys. Ulitin ko, papalitan natin lahat ito, ne? Papalitan natin. Pero hindi tayo aalis. Itong mga kanji guys na to, itong mga kanji na yan, pagsasama-samahin lang natin kasi ito hindi. I-group lang natin into one, ano? I-group lang natin into one, high-end na yung pananalita mo. Ulitin ko, papalitin natin yan. Again, papalitan natin yan. Okay, sige. Burahin ko guys ha, kasi papalitan ko, maglalagay lang ako dito ng mga text sa video na to. Burahin ko yan ha, palitan natin. I-upgrade natin. Okay. Let's start this one. Kuni ni kairimasu, ne? Kuni ni kairimasu. Kuni ni kairimasu, madalas itong gamitin going to your country. Again, ginagamit lang yung kuni ni kairimasu syempre pag nasa ibang bansa ka. Parang ako, pag nag-aaral ako ng Japanese sa Japan, then I could say kuni ni kairimasu. Uwi ako sa country ko. So, palitan natin siya. Kikoku suru. Again, kikoku suru. Saan galing guys? Yung kairimasu at country pinagsama natin. Naging kikoku suru siya. Instead of saying kuni ni kairimasu, yung kanji lang din guys, kuhain natin. Yung kairimasu at kuni magiging kikoku suru. So, returning to your country din ang meaning no. So, you could say, oshogatsu ni kikoku suru. Oshogatsu ni kikoku suru. So, returning to your country on New Year. Ayun yung meaning niya. So, madalas ginagamit ito sa Japan. Lalo na kapag may mga vacation, may mga kaklase ako nagpapaalam sila, uuwi sila sa country nila temporarily. Kasi sa Japan, if you're student visa, tawag dito, merong 2 weeks vacation. Yun, nung nasa Japan ako na. So, you could say ito. Pwede nyo itong magamit kapag sasabihin nyo lang temporary returning to your country. Ito siya. Ichiji kikoku. Ichiji kikoku meaning temporary return lang to sa country mo. So, again guys, napaka-helpful nito kung gusto mo talagang mag-level up yung Japanese mo. So, pwede mo itong gamitin instead of
Kuni ni kaerimasu. Replace or gamitin natin ay kikoku suru. Again, kikoku suru, returning to one's country ang meaning nito. Okay, next naman tayo guys. Furusato ni kaerimasu. Furusato ni kaerimasu. Ito naman guys, instead of saying furusato ni kaerimasu, why not gamitin natin ito? Kisei suru. Itong kisei suru naman guys, returning to one's hometown. So again guys, napaka-specific. Kanina, returning to one's country. Ito naman, yung kisei suru, returning to one's hometown. So sabihin mo na dito, furusato ni kisei suru. Kisei suru. So instead of saying furusato or inaka ni kaerimasu, you could say furusato ni kisei suru. So yun lang guys, level up na yung Japanese niya. Okay, sabi ko nga mabilis lang to, add-on lang naman to sa vocabulary. Next one guys, uchi ni kaerimasu, tama? Iye ni kaerimasu, otaku ni kaerimasu. Palitan nyo lang din uli siya guys. I-replace nyo nito, pinagsama siyang kaerimasu at otaku, your house. Kitaku suru. Ne? Kitaku suru meaning going home to. So ginagamit lang ito ba sa uwi ka ng bahay? Nag-work ka, uwi ka ng bahay. Yung isa kasi, yung unang uwi ka ng country mo. Yung isa naman, uwi ka ng hometown mo. Ito naman, uwi ka lang ng bahay. So you could say, kitaku shimasu. Minsan, pag on my way, yung nasa, on the way going home, ginagamit ko, simasen, kitakuchu desu. So, meaning ng kitakuchu, you are on your way. Basta, minsan nasa bus ka na, nasa kalagitnaan ka ng biyahe. So, kitaku suru is the replacement of otaku ni kaerimasu or uchi ni kaerimasu. So, meron din ganito, kitaku jikan wa, meaning, anong oras ka umuwi ng bahay. Instead of saying, nanji ni kaerimasu ka, tama, ginagamit niyo, nanji ni kaerimasu ka. Hindi ko nasasabing mali, pero i-level up lang natin. Again, you could say, kitaku jikan wa, so, anong time ka uuwi ng bahay. So again guys, tandaan nyo lang ito, replace nyo yung lagi nyong ginagamit, gamitin nyo. Ulitin ko guys, gamitin nyo. Kasi pag hindi nyo ginagamit lahat din ng kinakabisada nyo iminay, walang kwenta yon. No essence. Kapag nagkakabisado kayo, i-record nyo lahat ng sinasabi nyo, magbigay kayo ng sarili nyong example para magamit nyo siya. Kahit guys, ilang bilyong vocabulary pa kung hindi nyo yan ginagamit, hindi talaga yan mariretain kasi hindi nyo nga ginagamit. Kailangan talaga na-execute nyo. Kaya lahat ng estudyante ko, like ko sinasabi, wag magsawang manood ng mga related Japanese, makinig ng may Japanese, kasi dun nyo makukuha yung mga words kung paano rin gamitin. And you sounds like a Japanese. Madaling maging sounds like a Japanese kasi aaralin mo lang din naman, pero yung mag-execute ka ng thoughts mo in Japanese, yung kayang mong magsalita, hindi naman maganda yung tono, pero kaya mong makipag-intindi. Ayun kasi yung maganda, importante. Nagkakaintindihan kayo. Ikaw na bahalang pagandahin yung pananalita mo. Basta magaling ka na mag-compose. So, yun lang guys. Ulitin ko, instead of saying, kuni ni kaerimasu, you could say, kikoku suru. Kikoku suru. Instead of saying, furusato ni kaerimasu, you could say, furusato ni kisei suru. Or kisei suru, ne? Going to your hometown. And also, or returning to your hometown. And also, instead of saying, otaku ni, uchi ni, or iye ni kaerimasu, you could say, kitaku suru, or kitaku jikan wa. Again, kitaku suru is returning or going home. Ayun lang again, kung gusto nyong malaman pa or may mga question kayo related sa Japanese, please feel free to message us. We provide private online tutorial in Japanese language and our main program is study program in Japan. So yun lang guys, again, sa mga gustong bumili ng books na to, please message me. Marami kaming books guys, from N5 to N1. Message lang po kayo. Mata, yoroshiku onegaishimasu. Bye-bye. Is studying, living, and working in Japan part of your wish list? Wish granted with Beyond the Visa and Educational Consultancy Services.
We are a student visa consultancy firm that assists young professionals on how to study in Japan through our work and study program. We provide transparency in our program, having a company owner who has been in Japan on a student visa program for 2 years, studying the Japanese language. Our friendly staff also speaks Japanese and will guide you through the entire application process. Our partner language schools in Japan are accommodating. Free one-on-one orientation over the phone may be provided. We also offer private online tutorial in Japanese language and Japanese flashcards. We execute what we promise and only promise what we can deliver. Be the next Filipino student visa holder in Japan. Messages for more details.